Good morning mga ka-business, good morning! Mga ka-business, magandang umaga po sa atin lahat. Meron tayong customer o ka-business from Surigao. Big shoutout po pala doon sa ating ka-business na nag-order ng sewing machine, 2 units, isang edging, tsaka isang high speed. Mr. and Mrs. Gumanit. Yun, shoutout po sa inyo, happy viewing po. So ito po yung video na to mga ka-business. Parang re-refresh lang natin paano yung pag-assemble ng stand, tsaka motor table nung edging at tsaka high speed mga ka-business. Alright, let's go! Bira! Para may guide yung mga ka-business natin na nasa mga malalayong lugar. At least meron silang guide kung paano i-assemble. Right, let's go! So, ayan mga ka-business yung stand. Okay. Bali, ayan, 2 lang naman yan. Tapos itong sa likod, 4 na tornilyo, 2 rito, saka 2 doon. Ayan. Kailangan lang natin ng panghigpit dyan. Ang higpit po niya mga ka-business, wag naman sobra-sobra, no? Sabihin tamang higpit lang. Wag naman yung malulus thread. Yan si Boss Rio. Boss Rio, good morning pala sa'yo. Good morning po. Anong oras ka dumating? Naabutan mo yata ako, tulog pa ako ha. Aga mo na talaga ni Boss Rio. Talagang naka-Sogo Trading t-shirt pa yan. Bira. So ayan mga ka-business, ito nakabit na. Next naman, Sa baba. yung sa baba. So ganyan yung forma niya. Oh. Okay. So kanga konti doon boss. Para ano. Hindi ko maano eh. Yan. Yan yung forma niya. Yan. So yun sa baba naman. Ayan. So kakabit nyo lang yan. Bali 4 din po tornilyo niyan. Malalaki. Yan. Ito mahabang tornilyo. Ngayon mahaba. Pakinggan natin si Boss Rio. Yung master of all disaster. Yan. Kabilaan po yan mga ka-business. So ganun din, higpitan din natin yan. So yan, okay, naikabit na natin tong brace dito. Yung brace sa baba. So yan na yung forma niya. Yan. Next naman mga ka-business, yung pag-assemble nitong pedal. So ayan yung pedal. So ito yung big pedal niya. Kakabit natin itong bracket. Ayan Boss Rio, paano ba yung kabit yung bracket? So 2 tornilyo lang naman po yung mga ka-business. Yung ganito niya sa right side. Ganito. Pang edging dito sa left side. Muntik na rin ako ron. Ayan mga ka-business, sa left side po ha. Pagka ganyan no. Yan. Yan, nandito siya banda. So 2 tornilyo lang yan. Okay, bira. May yung mga kasamang tornilyo po niyan mga ka-business, sukat lang naman po yan, di na kayo maliligaw. So ito na yung mga ka-business, oh, nikabit niya na. Next, yung bracket. Yan. Yung bracket ng para doon sa foot pedal. Dito pang-4, okay. 1, 2, 3, 4. So pang-4. Ang tawag dito pedal bracket. Yan. So yun, tornilyo mo lang. Tapos isusukat mo na yan. Parang mali. Ay. Pangay shoot ba din te? Dito pala. Doon yan sa dulo. Dito yung small pedal. Sorry mga ka-business ha. Dito pala dito. Kala mo makakaisa ka sa akin ha. Yan. So pitan mo lang yan dyan. Tapos yan. Tusok mo yun. Tusok-sok lang yan ha. Yung pinakapin. Turo mo nga rin. Ito po yan. Tusok-sok lang yan. Tapos ikakabit mo na rin yung isa. Ayan. Saka may kakabit tong isa, no? Wow. Ayan. Dali lang
yan mga business, simple mathematics. Basta si Rio magtuturo. Yes, Yan. pedal. Small pedal nandyan sa kabila. Ang ina-assemble natin pa mga ka-business, take note ulit. Ano po ito ha? Para sa aging machine. Aging or piping, yan, pare-pares lang yan. Aging at saka piping machine. Kinukuha niya lang yung small pedal para ikabit naman natin dito. Yung small pedal kasi para po yun doon sa pag-angat ng pressure foot ng aging. Nandiyan sa loob, boss. Ito naman big pedal. Sa ano po yan? Sa clutch motor ang connection niya. Kay Bira. Yan po yung small pedal na pag-angat. Ang purpose niyan para pag inapakan mo, angat yung pressure foot ng aging machine. So ang pagkabit niyan, the same lang ang procedure, pero sa gawi siya rito naman. Dito ang atay, patay kay Rio. Yan. Pag ganyan siya, kay Bira. So ganun pa rin, kakabit mo muna yung unang bracket. Yan. Higpitan mo na yan. Tapos next naman ito, susukat mo ulit yung pedal, yung small pedal. Yan. Yan. Tapos yan, para sapat siya. Kailangan ito po mga ka-business, naglalaro lang. Yan. Huwag nyo masyadong pakadiinan turoon kasi sisikip, mapangit apakan. So yan mga ka-business, ayan na siya, nakaset na siya. Yan. Yan lang ang itsura niyan. Yan. Okay. Mga ka-business, ito naman yung clutch motor natin. So pag binuksan mo yan, ito yung makikita mo. Sige Rio, yan naman. Yan yung tatlong tawag dyan na motor shoes, tatlo. Tapos motor bolts, yan, isang set din. Tapos yung switch nya nandiyan na rin. Okay. Tapos yan yung pinaka clutch motor mga ka-business. Right. So syempre kakabit natin muna yung motor shoes. So yun yung table mga ka-business ng aging. Yan. So una mo nang gagawin, ikakabit muna natin yung motor bolts. Bira, oh, kita mo, nagkakalaglagan, hindi pwede magsiman. Pag laglagan ka, hindi mo na makukuha. Ayan po, tatlo lang po yan. Tatlong motor bolts yan. Tapos pupukpukin natin yan para ito bumaon siya. Yan. Alright. So pagkatapos babalik na rin natin mga ka-business. Yan. Para hindi tayo mahirapan pagkabit ng motor. So yung binabanggit ko kanina, yung motor, ikakabit yung motor bolt, ay motor shoes. Yan. Yan lang po yan sa baba. Yan. Tatlo. Yan. So nakakabit na. Parang pinaka-fusion niya yan eh. Tapos yun. Ganyan lang mga ka-business. Tapos ito, yan, kailangan nakagitna lang siya rito. Kita nyo ba? Gitna lang siya. Si center nyo lang to. Daanan kasi ng belt yan eh. Dito. Yan. Okay. Tapos higpitan na. Tatlong tornilyo lang din po yan. Pinagsasabay pa. Talaga naman Tamtamang higpit lang din po mga ka-business kasi may goma yan, baka pumutok yung goma. Ayan po mga ka-business, nakaset na yung motor, yung tatlong bolts. So magkakabit na po tayo nung tawag nyan, yung switch. Right. So yan yung switch ng motor, hawak-hawak ni Rio. Yan. So ang pagkabit po nyan, etong wiring nya sa likod lang yan, tapos lalagyan ng staple wire dito. Yan. Para hindi gumanon. Okay, lalagyan na yung staple wire. Sa staple wire, patingin. Ito po mga ka-business. Yan, isa dito, tapos doon sa likod. Okay? Dito lang to itutornilyo. Itong butas na to, itatapat nyo lang dito sa pinakakanto. Para hindi siya tatamaan. Oh, yan. Ganyan lang siya. Tapos ito, mga ganyan lang siya. Huwag naman nakalabas.
kailangan pasok siya ng konti para hindi babangga, just in case. Okay, so tutornilyuhan lang yan dito, isa, dalawa. Pero kami hindi na namin tutornilyuhan mga ka-business kasi for demo lang kasi ito. Okay, so let's go. Magkakabit na tayo ng paa. Siya yung paa mo, Rio. Yan. Paa mo. Huwag yung paa ko. Nanap mo. Yung isa nito. Ba, pagbibintangan pa ako Ayan o. Ayan na po yung stand. Alright. Yan. So, pag ganyan lang siya mga ka-business. Yung nakatapat sa motor, itong likod. Okay? Nakatapat siya dito sa lever. Yan. So, tapat lang. Align lang po yan. Okay? Tapos yung distance naman yan, pwede nyo naman igitna lang, parehas lang. Basta hindi lang tatamaan tong wire. Oo, basta wag lang tatamaan tong wire kasi nakaganon nga yan eh. Ayos mga boss, yan, nakapaganyan. Wire. Okay, bira. Tapos ito mga 1.5 inches or 2. Pwede yan, 2 inches ang clearance dito. Ganon din dito sa kabila. Yan, mga 2 inches. Okay. Tutornilyo mo pa ba? Yan, 4 na tornilyo lang po yan mga ka-business. Sige, para may guide sila doon. Okay. So yung mga ka-business babalik na rin na po ni Rian. Siya lang mag-isan. Lakas niyan. Uy. Mayroong sumisigaw ron Wait lang, nagbablog ako. So yung mga ka-business, Ma! Andito si Kuya, yung naglalako. Yan, binaligtad na po mga ka-business. Yan, ayan na yung forma niya. Okay? So next naman, yung pagkabit naman ng Base. ng base. Alright? So dali mo rito yung boss, yung box. Yan. So pagka binuksan nyo to, wait lang Rio. Kabit mo, lagyan mo na dito. Ito yung pinaka-box ng aging machine. Okay? Yan, siya. Pag binuksan mo yan, itong unang bubungad, itong maliit na box, angat mo. Yan. So nandyan lahat halos yung mga accessories, mga ka-business. Ayan. So magkakabit tayo ng base. Madali lang po ito mga ka-business. So ito yung pinaka-base. Ito, base. Okay. Tapos ang hahanapin nyo muna yung mga bolts. Yan. Yan. Yung mga bolts. Okay. Okay. Mga bolts muna. Diyan muna tayo. Kakabit lang natin yan dito. 4. 4 din. Ito. Yan yung 4. Dito. Tapos dito. Tapos doon. Tsaka yan. Ito po yun ganito yung forma ng Yan. Okay. Tapos pupukpukin din yan syempre. Tapos mga ka-business, itong rubber niya, ito yung 4 na ganito. Yan, ilalagay natin to sa loob. Yan. Yan. 3, isa pa. Yan. So 4 na no? Bilangin mo nga, marunong akong magbilang. 4. 4. Okay, good. Next. Etong bolts na to, lalagyan nyo siya ng washer sa pinakababa. Okay? Yan, tapos ang forma niyan, boss, pag ganyan. Ano ba? Dito sa Ibabaw yan eh. Yan. Ito sa ibabaw. Huwag sa ilalim mga ka-business sa ibabaw ng base. Para siya yung babangga rito sa cable yan. Ganyan. Yan ang forma niyan. Yan. So higpitan nyo lang yung 4. Huwag din naman sobrang higpit.
Okay, so ganun lang procedure nun hanggang sa maikabit nyo yung apat. Mga kabit. Sorry. Mga kabit tuloy. Ibig sabihin, nakakabit na po mga ka-business. Ayan na po mga ka-business. Mga ka-business, nakakabit na siya. So, tuloy na tayo. Yun ang ano. So, ito, nakalapat na. Kakabit naman natin itong mga tawag dito, rubber cushion. 4, yan. 4 na butas yan dito. Itong isa, wala talagang ano yan, bakal na kagaya nito. Yan. Wala siya. So, ang forma niyan, Dito yan. yung walang bakal. Dito yung walang bakal. Tapos yan 3. Yan, pag ganyan lang. Okay, Bira. Next. Ayun, kukunin na natin yung pinaka-head ng edging machine. Yun. Ay, kaganda. Tanggalin mo natin plastic para hindi tayo mahirapan. Iangat mo. Yan. So yung mga ka-business, itatapat lang natin. Kasi may butas ilalim po yun eh. Yan o. Nasusuksukan ng mga bakal. Yan. Check nyo lang mabuti. Yan. Para wala siyang vibration pagka ano. Hindi siya maingay pag pinaandar. So yan mga ka-business, nakakabit na yung head ng edging machine natin. Next. Pakita ko na lang yung ano. So itong alulod, itong belt cover, ay kakabit mo yung belt muna. Kabit mo muna yung belt. Yan, dyan. So kailangan nakasentro yan dyan. Dito. May gatla yan eh. Yan, tapos kakabit mo tong belt cover pag ganun. Yung 3 tornilyo na yan. Yan. Para dito po yan. 1, 2, 3. Yan. Pag ganun. Okay, syempre tatanggalin mo muna. Tapos yung pag-adjust ng ano mga ka-business, ng belt. Halimbawa ito, kailangan kasi wag masyadong masikip itong belt. Kumbaga, itaas mo nga Rio. Bagsak niya. Yan. Yan. Pag bagsak niya ganyan, yun na yun. Kung hanggang saan siya. Oo. So doon mo na ilalagay yung tornilyo mo. Naka-guide mo yan. Yan. Alright. So ito yung adjustment nung sa belt. Ito, taas baba lang po yung motor. Pag niluwagan mo yung 2 tornilyo na yan, pwede mo taas baba. So yun na yun. No? Kung saan ano yung belt. So yan, tamang-tama lang yung tension ng belt. Okay, next. So ito, hindi na muna natin ito ikakabit. Kaya na lang magkabit nito pagka gagamitin talaga. Okay. Tapos ito namang way shoot. Itong alulot mga ka-business, ang pagkabit nito madali lang. Ito muna nga boss. Pusin muna natin ito rito sa taas. Sana nagmamadali ka yata, may lakad ka ba? Ha? Yan. So yan yung ito naman sa imbudo para sa paglagay ng langis. Okay. Yan. Sunset yan. May mga tornilyo na yan. So ito, dito lang yan mga ka-business. Yan. Okay. So ganyan lang siya. Tapos tutornilyohan nyo yung 3. Igitan nyo lang na mayroon tatama ang kahoy yung tornilyo nyo. Okay. Huwag nyo pag ano. Huwag yung pag ano. Yan. Gitna lang. Yan. Okay. Tapos yung sa ilalim naman. So 3 tornilyo dyan. Okay. Yung sa ilalim naman po. Yan. 4 na tornilyo naman yan. Yan. Okay. Yan po mga ka-business. Oh. Yan. 1, 2, 3, 4. 4 na tornilyo. So itatapat mo lang yan. Yung pinakaalulod na yan. Para doon sa mugmug. Yan. Kailangan. Yan. Masasalo. Diba dito kasi dadaan yung mugmug eh. Pag ganyan. Okay. Bira. So yan mga ka-business. Yung pagkabit naman ng pitman rod.
Ito siya. Yan. Para masigip. Medyo ano yung paluwagin mo. Tama yan. Yan, pag ganyan lang po mga ka-business. Tapos sa baba naman itong may spring. Sa may spring. Tapos yan. Sa baba yan. Okay. Yung iba kasi pinagbabaliktad. Tapos ikakabit natin yung tawag niyan, holder. Yan. Yun o. Yan. Tapos ang ano na ito, wag naman masyadong nakatingala, wag rin masyadong nakababa. Medyo ganyan lang siyang konti, nakaslant lang. Yan. Sigpitan natin yan. Yan yung connection ng pedal tsaka sa motor mga business. Yan o. Yan. Yun. Alright. Pag inapakan niya, na-under na. Next naman, yung small pedal. Yan. Ang pagkabit po nung ito yung kadena ng small pedal. Dito po yan sa likod. Kabit mo, boss. Nanginginig ka. Wala. Wala na. Pasmado ah. Papanay yata eh. Papanay. Papanay ka dyan. Yan, dito po yan mga ka-business. Yan. So, kakawit nyo lang po dyan. Kita ba? Yan. Dito sa likod. Yan o. Okay, tapos dito diretso yan sa baba. Boss Rio, pakita mo boss. Yan. Okay. Sige, kabit. Yan. Isa lang? Oo, wala na isa lang. Tapos yung kawit din. So yan. So pag ginapakan yan, tataas yung pressure foot. Paka mo boss. Yan o. Yan. Yan yung nagpapagalaw sa pressure foot. Okay. Ayos na mga ka-business. Tapos ito na lang. Last na lang to. Take note lang po dito sa motor. Yung rotation. So pag inon mo yung motor, yan. Pag inon mo yan, pag-apak, ito tama to. Kailangan ang rotation ng edging, pag ganun siyang ikot, pabaliktad. Okay? Ito kasi yung switch niya nung rotation. Ito tama na ito, pang edging na yan, pabaliktad. Ngayon, pag halimbawa magpapalit kayo ng rotation, baliktad ang ikot ng motor mo, i-off mo muna yung switch. Tapos antayin mong mawala yung pinaka power nya. Yan. Mawala na yung ikot nya. Siguro a matter of ano yan, mga 20 seconds. Yan. Paka mo nga boss, din mo to. Yan, wala na. So, yun. Ha? Wala na. So, pwede nyo na tong i-switch pag ganun. Yan lang yung pagbaliktad ng ikot ng motor. So ibalik natin kasi tama siya kanina. Okay? Yan. Okay na yan mga business. Try ko. Kanino bang bike tong lintik na sasaktan ako niyan ah. So okay na po ito, nakaset na mga ka-business. So yung sa mga sinulid niyan, may guide naman yan. Tsaka isa pa, andito naman lahat yan sa parts book mga ka-business. Yan, basahin nyo na lang to. Yan, may ano to, may English translation naman po. Yan, may mga English translation naman yan. Paano mag-assemble, mag-adjust ng mga tahi. Pang mekaniko ito eh. Ayan. O, nandito rin yung guide niya, oh. So, ayan, babasahin nyo lang ito mga ka-business. Ayan. So, ayan, may kasamang parts book. So, okay na yung edging natin mga ka-business. Ganyan yung forma. Ayan. Tapos yung thread stand, ayan, madali lang naman buuin niya, parang puzzle lang siya. Kumuha na kami ng buo para hindi na natin pakialaman yung nandun sa box. So ganyan lang po ang forma ng thread stand. Pakita ko lang sa inyo. Yan.
Okay? Yan. Yan siya. Oh. Dito kakabit. May tornilyo sa ilalim. Okay? Yan. Ganyan lang siya. Yan. Ito yung pinaka-antena niya. Yan. Kayang-kaya nyo na yan mga ka-business. Nakaset na yung edging natin. Ito ang pagbukas na ito mga ka-business. Ito meron pong push button yan. Yan. Pupush nyo lang to. Yan, para bumukas yan. Tapos ito naman slide. Yan. Tapos may diagram po dyan ng pagkabit ng sinulid. Mga business. Kaya hindi na kayo maliligaw. Okay. Ito na iaangat din yan. Yan. Pagtanggal ng pressure po trio. Yan. Tataas mo lang yan. Lever. Sagad. Ito lang yung tataas yung karay. Yan. Yan. Okay. So balik mo na. Yung about dun sa mga pag troubleshoot naman mga ka-business, meron tayong video rin po nun. Paki-search nyo na lang po yung sa sewing machine din, sa edging tsaka sa high speed. Okay, so yan, nakaset na po yan mga ka-business. Okay na tayo dyan. Pupunta na tayo dun sa high speed naman. Tapos yung pagkabit ng oil pala, ay pagkabit paglagay ng oil, dito lang po yung mga ka-business. May imbudo naman po yan. Yung imbudo natin boss. Yan. Kita mo sa kanila. Ayan, ito imbudo. May kasamang imbudo yan mga ka-business. Hanapin nyo na lang. Tapos dito, ilalagay yung oil syempre. Buhos lang lahat. Akin na yun. Yung ano. Ito. 500 o 600 ml po mga ka-business. Huwag nyo pasusobrahan. Kasi mag-go overflow siya. 600 ml yan. Yan. Ubus nyo yan dito lahat.
Ngayon, kain tayo, trabaho. Ang lasa nito, anghang-anghang na maninamnam. Kapsaw-sawan. So mga ka-business, back to work na po tayo. So yung siset naman natin yung high speed. So same procedure lang naman yung sa paa. Ayan siya, naka-set na siya. Ayan o. Yung nadagdag lang naman pagka edging yung isang small pedal dito nakakabit. Pero ganun din po yung procedure. Mga ka-business, ito na po yung box ng high speed. So binuksan na natin. Ito yung unang bubungad, yung box din na maliit na Boss Rios. Dali natin dito. Yan. So ito na yung table ng high speed. Naka-ready na rin siya. So the same lang yung ano no, yung principle ng pagbuo. Okay? So ito yung box. Tingnan natin, ito yung mahalaga. So ang laman ng box, ito nandito yung base o oil pan. So ang pagkabit nito, boss, pakiusog mo. Igaganyan nyo lang mga business. Yan. Tapos huwag nyo lang kalimutang ilagay po itong ano, yung mga goma. Pakita mo pagkabit yan. 4 po yan mga ka-business. Yan. 1, 2, 3, 4. Okay, next. Yung ito. May ano po siya, nandyan yung mga rubber hinges, rubber fusion, tsaka ito yung payong, dito yan nilalagay. Tapos ito yung rubber hinges, tsaka metal hinges. So dalawang rubber hinges, okay? Tapos itong metal hinges, itong tusok, ang tawag dito yung headrest, tawag naman nila tusok, dito po yan. Yan, tutusok nyo lang. Okay? Tapos doon na tayo sa ano, sa pinaka head. Ayun. Ayan, yung head. Okay, boss. Buhatin, buhat. Okay, lakas talaga ni Boss Rio. Tapos po itong metal hinges dito natin lalagay. Yan. May butas naman yan. Okay? Tapos pwede na natin isalpak yan. Yung head. Yun. So sukat lang naman po yan mga ka-business. Yan, lalapat nyo lang to. Okay? Next, yung sa ano tayo? Sa knee lifter. Ito mga ka-business. Ito muna pala belt. Yan yung belt. So ganun pa rin ang prinsipyo po niyan. May adjustment naman yan dito. Pwedeng itaas baba pagka maluwag o masikip yung belt. Tapos itong knee lifter naman mga ka-business, yung pagkabit nito. Ito yung knee lifter. Dito lang yan. Yan. Kailangan lang po mahigpitan nyo muna ito mga ka-business. Itong tornilyo na to. Higpitan nyo yan. Higpit na. Oh. Okay. Tapos itong mga to, stopper yan. Depende kung gaano kataas tsaka kababa yung angat ng pressure foot. Pwede nyo rin higpitan yan. Okay, tapos dito na. Yan. So position yan, ganyan lang siya. Na-adjust naman po yan. Depende po dun sa ano ng tuhod nyo. Sa haba ng ano nyo. Haba ng tuhod po. Ibig sabihin kung saan kayo komportable. Yan. So ganyan lang. So higpitan din to. Kabila. Yan. Okay. Kaya na siya mga business. Yan. Tataas na yung pressure foot. Yan yung pagtaas ng pressure foot. So ganyan lang po. Yan. Ito mostly ito siya pa ano lang siya rito, naka-level lang siya dito. Yan.
para pag inano ng tuhod, yan, tataas tong pressure point. Okay, next, rewinder. Ito yung rewinder. Ang pagkabit na ito mga ka-business, lalagyan nyo lang ng konting allowance, no? So ayan po mga ka-business, kailangan ito naka-release muna siya. Yan, naka-release. Pagka ganun on yan, ito release nyo. So naka-release siya, saka nyo itatapat lang dito sa may belt. So ang pagitan niya dito sa belt tsaka itong pinaka-pulley niya, siguro mga 1/4 yan. Wag lang nakadikit, no? Ganyan lang siya, yan. Ibig sabihin may allowance konti mga ka-business. So ito tornilyo mo lang yan dyan, 2 tornilyo. Okay, so ganyan ang position niya. Tapos ito, kaya yan may gatla para ma-adjust mo, may bubuka mo pagka maluwag mong isasalpak yung bobbin winder. Okay, so gano'n lang po. Tapos thread stand na ulit. Yung pagbuo ng thread stand, madali naman na. Tapos yung oil nya, ito ganun din, 500 ml, 600 ml. Ibubuhos natin to lahat dito. Tihaya mo, Boss Rio. Yan, bubuhos mo lang yan dyan lahat. Yan. Wag naman hanggang high lang. Siguro mga hanggang 700 ml or 800 ml. Huwag naman susobra kasi mag-overflow din siya mga ka-business. Pangit din yon. So yun, thank you so much mga ka-business. Husay mo Rio. Ngayon po mga ka-business, pwede po kayong makipag-usap sa amin sa Facebook page. Pwede rin sa Messenger. Emerson Dino po yung messenger ko. Ano ko na lang po mga ka-business. Pwede nyo kaming tawagan doon or sa cellphone number din namin. Kung may mga tanong kayo, willing po kami magturo. Ano po mga ka-business, 0947-7524220. Yun yung cellphone number po namin. Doon sa mga interesado naman matuto kagaya ni Rio, yan si Rio, napakahusay na niyan na Rio, ay ikaw naman dyan. Kung gusto niyo matuto kagaya kay Rio, pwede kayong mag training dito sa amin mga ka-business, libre. Tuturuan namin kayo. Kaya mga ka-business, nakakarga na yung mga deliver natin, pakargo natin sa to go. Right, si Boss Rio, manlalim ng iniisip. Sama natin si Boss Rio, si Mrs. Ka-business. Alright, so pupunta na tayo, dito lang tayo sa may SM mga ka-business. Let's go! Ay mga ka-business, makikisuyo po kami. Pakisuportahan po natin sana yung YouTube channel ng kanyang anak, yung ka-business natin na nag-avail ng 2 unit ng sewing machine. May YouTube channel po yung anak niya, Kikim Vlogs. Yun mga ka-business, ilalagay na lang po namin yung link. Maraming salamat po mga ka-business. Thank you so much. Bira. Iyon. Let's go! So ayun mga ka-business, tapos na tayo mag-deliver. Pasensya na kayo, hindi ko na na-videohan doon kanina. So pauwi na po tayo. Maraming salamat po mga ka-business sa pagsama nyo ulit sa amin sa araw na to. Lagi kayo mag-iingat mga ka-business. I love you all. Never say goodbye. Tomorrow is another day. Bira!